Nilinaw ng palasyo na nasa maayos na kalagayan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos lumabas ang mga espekulasyon sa social media kaugnay ng kanyang kalusugan. Ito ay kasunod ng hindi pagdalo ng Pangulo sa isang event kasama ang mga returning overseas Filipino workers sa Quezon City nitong umaga ng Lunes na nagdulot ng haka-haka online. Bukod dito, laganap din ang mga post sa social media na di umano'y may stage 4 colon cancer si PBBM. Una nang napansin ng ilang netizens ang tila hindi magandang postura at kapansin-pansing pagpayat ng Pangulo. Dito na lumabas ang mga katanungan hinggil sa tunay na kalagayan ng kanyang kalusugan. Sa Palace briefing, sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na walang dapat ikabahala ang publiko. Maayos po siya. Iginiit din ni Castro na hindi dapat basta-basta paniwalaan ang mga kumakalat na impormasyon sa social media lalo na kung walang sapat na batayan. Dagdag pa niya, maging siya ay nakaranas na rin ng maling impormasyon na kumakalat sa internet. Tayo naman po ay mainstream media. Siguro mas mangingibabaw dapat ang mainstream media kaysa sa mga SOCMED na walang basihan. So wag po tayo masyado maniwala, ang dami-dami pong fake news. Pati po ako ay binibiktima ng fake news. Sa kabila ng mga isyu, inaasahan anya na makikita ang Pangulo sa mga susunod niyang opisyal na aktibidad na magsisilbing patunay ng kanyang maayos na kalagayan. At bilang patunay nito, nagpakita siya sa isang okasyon sa Malacanang. Lunes ng hapon, Abril 6, ay pinagunahan ni Marcos Jr. ang panunumpa sa tungkulin ng mga bagong halal na National Executive Officers ng Vice Mayors League of the Philippines. Sa kabuang 42 vice mayors, 29 lamang ang nakadalo sa nasabing aktibidad. Ayon sa palasyo, pinili ng ibang opisyal na lumiban sa aktibidad para makatipid ngayong panahon ng krisis. Mailan din umanong hindi pinayagan ng kani-kanilang mga alkalde. Ayun nga po, Attorney Sal, ano po masasabi ninyo sa itong issue nga ng kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na umano'y meron daw siyang cancer? Yun sa kumakalat sa social media ngayon, Attorney Sal, your reaction po. Unang-una, lakasan mo yung mikropono, Okay. lapit mo. Hindi Ayan. tumakan masyado. Number 2, yung sinasabi ni Aling Clara na siya ay biktima ng fake news, mali yun, Aling Clara. Ikaw ang fake news. Ikaw yun. Hindi ka biktima, ikaw ang gumagawa nga ng fake news. Kaya ikaw ang fake news. Number 3, alam po ninyo yung sakit ni Presidente Marcos Jr. Yan ang problema kasi. Ayaw niyo pang sabihin, mas makakabuti sa palasyo at kay Presidente Marcos Jr. na aminin niyo na meron kayong dinaramdam. May sakit. Di ba sabi ko sa inyo, nakita kami sa isang wake, doon sa wake ni nasirang Edgar Kamangon. Hindi ko po siya nakilala doon kasi nga yung itsura niya, nagulat ako dahil nakala ko sinong matanda na mahinang lumalakad. Yung pala, paglikod niya, nakita ko talagang bumagsak ang mukha niya, bumagsak ang katawan. Talagang may dinaramdam. Kaya nga sabi ko sa inyo, pinagdasal ko pa eh. Kaya makakabuti sana kung sabihin na para ang taong bayan, kahit na disgustado sa kanya dahil isa naman siyang kababayan at tao rin siya at siya ang namumuno ng ating bansa, panalangin naman ang kalusugan niya. Hindi yung itinatago nila. Ang mangyayari niya, so it was the late President Ferdinand Marcos Sr., so it is now with the son, Ferdinand Marcos Jr. Tinago rin ni Presidente Marcos Sr. noon ang kanyang sakit. Hanggang finally nabulgar nga at namatay nga siya doon sa sakit niya. Eto na naman tayo, tinatago na naman natin. Huwag nating itago. Una-una may karapatan ng taong bayan na malaman ang kalagayan ng kanilang presidente. Pangalawa, obligasyon ng presidente ng bansa sa ilalim ng saligang batas at kahit na nga walang sinasabi sa saligang batas, obligasyon mong sabihin sa iyong constituents, sa iyong sinasakupan kung ano ang iyong kalagayan para alam ng tao, hindi yung magrereklamo kayo sa
chismis. Paano hindi magkakaroon ng chismis? Ayaw niyong sabihin ang katotohanan. Kaya Miss Fake News. Yan, tawagin na kita. Ikaw ang fake news hindi ko maintindihan kung bakit nananatili ka pa dyan Mahirap yung kalagayan mo. Naawa nga ako sa iyo Kung ako ikaw, umanap ka ng ibang